Shoutout sa mga nag-a-avail ng mga templates natin dyan at sa mga nagbi-message at lalong-lalo na sa mga nagko-comment dito sa ating YouTube channel. Dahil sa inyo, nagkakaroon tayo ng mga topic at meron tayong pinag-uusapan para mai-upload din natin dito. At syempre, kung matagal ka na dito sa YouTube channel ko, alam mo na kung bakit ko binuo etong channel natin. Ang layunin talaga ng channel natin na to ay para hindi kayo mauto ng kung sino-sinong Poncio Pilato dyan. At layunin din natin na malaman ninyo yung tunay na presyo at kung ano yung mga possible na mangyayari dyan sa mga possible ninyong bilihin na mga printer brand or printer model. At ang content natin ngayon manggagaling kay Sari Talks. Nag-comment siya dito sa atin. Sabi niya dito, tested and proven na daw niya Epson over the years, kahit mapa-bulk printing and user-friendly. Mga tropa, kung bago ka pa lang sa channel na to at naghahanap ka ng mga printer or kung anong brand yung bibilihin mo, sa tingin ko nasa tamang YouTube channel ka. Mga tropa, eto dedirektahin ko na kayo. Unang-una, kung into printing business talaga kayo, ang gamitin ninyong printer ay Epson printer. Bakit? Kasi napaka-flexible niya. Pwede kayong gumamit ng original ink and pwede kayong gumamit ng alternative ink. Ang ibig kong sabihin, kung gagamit kayo ng pigment, and syempre iba yung mga application ng using pigment ink, and kung gagamit kayo ng mga sublimation printing, and syempre one printer, one ink at a time. Ibig ko sabihin, isang printer, kung ipipigment ink mo yan, pigment ink mo lang yan, bili ka na lang ng another printer for dye ink and for sublimation. And kung balak mong bumili ng brother printer, mga tropa, eto yung pinaka-content kasi rin natin Babasahin natin yung mga experience ng mga gumagamit na brother printer para syempre ma-warningan din kayo or kung ano yung mga pros and cons ng brother printer. Dito mga tropa, sobrang dami ko nang ginawang vlogs tungkol dito sa Epson printer or Epson brand or brother brand. Eto yung pinaka-importante na content natin, yung magbabasa tayo ng mga feedback ng mismong gumamit or yung shinare nila yung experience nila using brother printer para syempre kung brother printer yung bibilihin mo, malalaman mo na kung ano yung cons niya, di ba? Or kung ano yung pangit doon. Ayun talaga yung layunin ng channel natin para malaman nyo yung mga karakteristik ng printer. So, nandito na naman tayo for brother printer. Basahin na lang din natin. Eto shoutout natin si Aida Dural. Sabi niya dito, meron daw siyang brother printer na 720, yung pinaka-model. Meron daw yung hipag pala niya, hindi pala siya mismo. Naikigamit lang siya. Hirap na hirap daw siyang mag-print or sa paggamit kasi daw wala stick daw, may screen. And syempre, baka naninibago siya sa mga bagay-bagay. Kaya daw ayaw niya ng may mga screen kasi daw ang tagal daw mag-print and kaarte-arte daw ng printer. Pati daw laging nag-a-update. At eto daw yung parang pinakapangit niya na experience nagdodoble-doble daw ng kuha ng papel. Mga tropa, ayan talaga yung isa sa mga cons ng brother printer. And again, etong vlog na to hindi naman para siraan yung brother. Eto ay mga legit experience lang ng mga nagko-comment sa atin. Binabasa lang natin, sinishare lang natin sa inyo na baka possible ma-experience ninyo to or baka possible bumili kayo ng brother printer. Pero eto pa yung sabi niya, meron namang pros, 'di ba? Pero sa long lasting brother talaga kesa sa Epson, pangit rin naman HP. Daling masira, kagaya daw ng sa kanila. Parang marami na siyang nagamit ng mga brand ng printer, Si brother printer nga lang daw, ang mahal ng service tapos madalang ang nagawa unlike sa Epson na madaming available. Depende na lang daw kung anong gusto mong brand. Wala naman daw talagang perfect. Well, sa totoo lang naman talaga, wala naman talagang perfect. Pero may mga pros and cons yan and kagaya nga nabanggit mo, cons ng brother ay yung nagdodoble-doble at yung napakamahal na pag-repair ng brother printer. Kasi mga tropa, kung bibili kayo ng printer into printing business, lalong-lalo na ngayong panahon ngayon, ibig kong sabihin, etong season na to, yung panahon na marami kayong pera, meron kayong 13th month, meron kayong mga bonus, and syempre, naiisip nyo rin na hindi nyo lustayin yon at naiisip nyo na baka pwede kayong magnegosyo-negosyo, di ba? Hanapin ninyong printer brand or yung pinakabibilihin ninyong printer, yung meron ng magandang community. Ano nga ba yon? Yung meron kayong mapagtatanungan kapag merong sira, kapag may problema, yung maganda yung community, maraming nagsishare ng mga idea. Kapag nasira yung printer mo, may matatanungan ka, nag-post ka dyan na kahit saan, may sasagot sa'yo, di ba? Yung mga ganyang bagay, hindi yung, alam mo yung, nag-comment ka sa isang group,
magko-comment sa'yo, PM me sir, PM me sir, PM me, kaya kong i-repair yan sir, PM me, home service natin. Yung mga ganyan, di ba? Napaka-toxic ng community ng ganyan. Yung tipong gusto mong ang subukan para makatipid, tapos may magko-comment sa'yo, PM me sir, home service natin yan, di ba? Usually, ganyan yung nangyayari sa mga ibang community. And sa Epson, kaya naman nasasabi na sirain kasi ang daming nagsishare ng mga knowledge and ang daming mga spare parts. Again, kung pipili kayo ng printer, hanapin nyo yung maganda yung community and yung syempre, yung napakadaling hanapan ng mga spare. So, move forward tayo. Eto nga yung nag-comment sa atin, si Sari Talks. Diyan ko nakita yung pinaka topic natin. And eto may nag-comment din dito, no? New subscribers daw siya sa atin. 2 months ago na siyang nag-comment. Pwede daw bang gawing pigment ink yung brother printer? Mga tropa, no? Kung magpi-pigment ink kayo, Epson ang bilihin ninyo na printer. Kasi yung si brother, sa totoo lang ha, pwede nyo naman siyang gamitan ng pigment ink. Pero isang araw hanggang 3 linggo or isang araw hanggang 1 linggo lang yung itatagal ng printer ninyo. Tinitiyak ko kayo, sira kagad yan. Sobrang silent kasi ng brother na printer head. Try ninyo mga tropa. So eto no, basahin pa natin etong si Tune Engine. Sabi niya dito, no, ayos ang DCP T720. Mabilis ang printer na yan. At pwede kang mag-scan ng continuous kasi naka-EDF na siya. Ayun yung pinaka-pros niya, di ba? And eto naman yung cons niya, kaso lang, pag madami ka nang napiprint, mga 80 page na tuloy-tuloy, nagko-cooling down. Yan daw yung ayaw niya. Pero matibay yan, bago pa daw masira, bawi ka na. Ngayon, may sira na yung pinaka-printer niya, pero nagagamit pa rin daw niya yung ADF na scanner. So, napakaganda pa rin na at least kahit papano, nabawi mo or ROI ka na dun sa binili mong printer bago pa siya masira. Hindi ko lang alam kung ilang taon yung inabot ng printer niya. Pero kahit papano, nagagamit pa rin niya. Lahat ng printer may mga pros and cons talaga yan. Kaya alamin ninyo yung mga cons and yung mga pros, di ba? Yan yung pinaka-importante. So magbasa-basa pa tayo dito. Eto naman si Daily Motivational. Sabi niya dito, may brother printer daw siya. 10k print lang, bumigay na yung MP3 roller. Mahirap mag-DIY repair kasi mahirap na nga i-disassemble tapos mahirap pa humanap ng spare parts. Ayan yung sinasabi ko sa inyo nung intro pa lang natin. Pero sa Xerox and scan ng print, goods na goods yung printing or yung pinaka-speed niya. Well, sa totoo lang mga tropa, nabibilisan naman talaga ako sa pag-print using brother printer. Ang hindi ko lang talaga gusto dyan, parang nagwawala siya kapag nagpiprint. Pero okay naman. Pero hindi rin siya kasing linaw ng, alam mo, ng mga Epson printer. Kaya titignan ninyo yung mga output or yung value kung gaano kalinaw yung mga printer. Pero kung text lang, mga documents lang, go for brother. Maganda rin naman talaga yan. Ito yung sinasabi natin, no? Basahin natin yung comment dito. For me daw, Epson pa rin kasi marami daw nabibili na spare parts. Personally, hindi daw siya technician at kababaing tao daw niya, etong nag-comment sa atin. Nakaya daw niyang pag-aralan ang Epson nung luma na daw, nakailang ulit na daw niyang dinisassemble, palitan ang mga sirang parts and gumagana pa naman daw, 5 years na daw sa kanya, okay pa din yung printer head at maganda pa rin yung output. Brother ko naman, nakatenga kasi mahal ng ink. Buti na lang, bigay lang daw sa kanya. Speaking of brother ink mga tropa, no? Merong klase yung mga brother na ink na yan. And sa totoo lang, kung hindi mo papansinin to, eto yung isa sa mga makakasira sa printer mo. Kung titignan natin, nandito tayo sa original brother na ink. So halos 500 yung pinaka-ink niyan. And kagaya ng sinabi ko, kung magba-brother printer kayo, sobrang silent talaga yan. Kaya stay as original ink lang talaga kayo. Well, subukan yung mag-alternative or subukan yung bumili ng pinakamurang ink na makikita ninyo dyan na akala ninyo original, di ba? Check nyo kung ano yung magiging output ng mga printer nyo. So, dito naman, kung hindi mo papansinin to, meron silang pinaka-model dito ng ink at dalawa yung kulay black niya. Meron siyang D60BK and meron naman din siyang BT6000BK. So kung hindi mo babasahin yung nakalagay dyan, meron dyan na warning na hindi mo dapat ilagay sa printer ng ibang model yung pinaka-ink na ganito. And tatandaan ninyo palagi, etong 60BK, eto ay dye ink. And eto namang BT6000, eto naman yung kanyang pigment ink. Ayan, kung makikita nyo, no? Yan.
Again, ito ay dye ink and ito ay pigment ink. Kaya kung gumagamit kayo ng DCP 300, pigment ink ang gamitin ninyo. Kung gagamit kayo ng DCP T700, pigment ink ang gagamitin ninyo. At kung gagamit naman kayo ng DCP 710, eto, dye ink yan. May mga nakalagay naman dyan sa packaging nila na nakasulat, do not use this ink sa ganitong klaseng model kasi magkakaroon kayo ng aberya dyan, 100%. Medyo mahaba tong vlogs natin kasi sobrang daming nagko-comment sa atin dito. Pero anyway, siguro kung sobrang haba na, gagawan ulit natin ng part 2. Eto, nag-comment sa atin si Rogi Torogi. Sabi niya, may brother printer daw siya na T720. Kaparehas ng mga nabanggit natin kanina. While printing, biglang nag-shutdown and nasira na daw. Ayan kasi yung mga issue dyan, yung overheating or yung cooling down system. Minsan may parts na nasisira and kahit na gusto mong i-DIY, napakahirap talagang i-disassemble niyan. Parang ginawa talaga nila yung napakahirap i-disassemble para yung marunong lang yung mag-a-assemble. Yan naman talaga yung kinagandahan kapag ka Epson naman yung binili mo, kahit sinong Poncio Pilato na kahit na hindi ka nakapagtapos ng kolehiyo, sabihin natin na, alam mo, elementary graduate ka lang, high school graduate ka lang, or sabihin na natin na kahit grade 5 ka lang mga tropa, makukuha mo na i-repair yan mga tropa ko. Ganun kadali ang Epson printer. Etong brother, ewan ko na lang talaga. Kaya kayo mga tropa, kung masisira yung printer ninyo, lalong-lalo na ang brother printer, wag na wag kayong magpapacheck sa mga technician, yung mga tumitechnic dyan. Walang mga aral din yung mga yan. Pagpapraktisan lang talaga yung mga printer ninyo. Maliban na lang kung dati talaga silang taga-brother, di ba? Kung dati silang nagtatrabaho doon at bumukod at nagtayo ng pinaka-shop, malamang sa malamang alam nilang kalikutin yan. Pero 100% or bigyan na natin ng mga 80% talaga na pagpapraktisan lang talaga yung inyong mga brother printer. Talagang sinasabi ko sa inyo yan. So eto siguro maghanap na lang tayo ng tatlo pa na mababasa natin dito, no? Sabi naman dito ni Creslab, nasa printing business na daw siya since 2011 at may Epson, Brother at Canon printer daw siya. Maganda daw ang Epson for photos at madali ang mag-maintain. Pero in terms of durability, mabilis mag-print, panalo talaga si Brother, 'di ba? Kumbaga parang into brother printer daw siya. And sabi niya dito, gumagamit daw siya ng brother 720 for document printing and photocopy, mabilis. And ginagamit naman daw niya 3210 pang photos and for other printing. Para naman daw kung pigment ink. Canon din, mabilis at maganda ng print kaso madaling masira cartridge. Tunay naman talaga yung nababanggit niya na okay naman talaga for document printing yang brother. Kung stay ka lang as document printing kasi wala naman talagang printer na kayang ibigay lahat ng needs mo. So eto, tatlo nga yung brand ng printer na meron siya. So may nag-disagree sa kanya. Sabi dito ni Joms, I disagree sa durability, print head pa lang ng brother, iffy na. Ibig sabihin nito, no, printer head pa lang ng brother, hindi ka na sure. Ayan yung pinaka-point niya dyan para sa mga hindi nakakaintindi netong iffy echebureche na yan, di ba? Original ink lang ang kaya niya, even if mag-outlast yung brother, pag nasira mismong service center ka na pupunta, ang mahal. Maganda community ng Epson, pag sira printhead, roller, etc. pwede i-DIY, mura lang at madali mag-source ng parts pag third party mechanic ang pupuntahan ninyo. Well, legit, gano'n naman talaga, kagaya ng nabanggit ko sa inyo sa una, when it comes sa durability talaga ng printer na yan, magtatagal lang talaga sa'yo yung printer na yan kung original ink lang ang ginagamit mo. Legit, 100%. Kung gagamit ka ng mga peke, sinasabi ko sa'yo, hindi yan tatagal ng 1 taon. Bibigyan kita ng 5 months. Bumili kayo ng brother printer. Picturean nyo kung kailan nyo binili. Tapos, kapag naubos na yung pinakalaman, yung pinakalibreng ink, bumili kayo ng peking ink or yung mga mumurahin na ink. Sinasabi ko sa inyo, kapag tumagal yung printer nyo ng 1 taon, meron kayong premyo sa akin, tropa. Kapag ka tumagal talaga sa inyo ng 1 taon yan, pag gumagamit kayo ng mga peking ink, good luck na lang sa inyo. So siguro last comment na nababasahin natin to. Sabi dito ni Manny John Carlo, good eve boss, paano naman yung DCP 420, nabili daw niya na ink
BT6000. Yan yung sinasabi ko sa inyo mga tropa, no? Kapag bumili kayo ng Brother printer, tignan ninyo muna kung ano yung libre na ink. Kasi meron yan dalawang klase. Meron siyang dye ink which is etong B60 BK at yung kanyang pigment ink, eto naman yung 6000. Bago kayo bumili, again, tignan nyo maigi kung ano yung luma ninyo na ink na model or yung nakalagay dyan sa inyong packaging, kasi maaaring makasira talaga yan. Hindi maaari, talagang makakasira yan sa inyong mga printer, lalong lalo na on Brother. So eto na yung pinaka-conclusion ng pinaka-vlogs natin ngayon. Kung into printing business ka, kung nagsisimula ka pa lang ng inyong, alam mo yun, ng plano mong business na to, kung dyan sa location mo sobrang daming mga nagpapaprint at nagpapaserox lang, hindi ka pa mag-offer ng mga kung ano-ano, kung anik-anik, print at xerox lang talaga, go for Brother. Kasi napakaganda ng Brother for printing lang ng documents. Bond paper lang ang piprintan mo. Text at konting mga picture. At original ang bibilihin mo na pinaka-ink. Hindi ka bibili ng pinaka, alam mo yun, yung mga mumurahin at yung mga peking ink. Diyan matatapos siyang printer mo. Pero, mga tropa, kung into printing business ka ulit, pero gusto mo yung marami kang i-offer, mag-offer ka ng sticker, kung anik-anik, yung mga kina-craft, di ba? Yung mga invitation, kung ano-ano pa na ginagamitan ng mga pigment ink, I highly recommend go for Epson. Lalong-lalo na kung mga makakapal yung kailangan mong printan, di ba? Yun lang talaga. And i-recommend ko ulit sa inyo yung Brother kung gagamit na naman kayo ng laser printing. Diyan na yung papasok yung mga foiling method, di ba? Sa mga crafting ng mga invitation, kailangan ninyo yan. Diyan na kailangan ng Brother printer for foiling method. Pero kung sasabihin ninyo for printing business talaga na as is na gumagamit kayo ng mga makakapal na papel, wala talaga. Hindi durable yung mga Brother printer sa mga ganyang application, lalong lalo na talaga when it comes sa kanilang printer head and dun sa kanilang paper feeding. Kailangan maninipis lang talaga, bond paper lang talaga. At ang pinakapangit dyan yung issue ng overheating. Legit yan, kasi meron akong printer dito, I mean, hindi ko siya printer, may nagpagawa, nagprint ako ng 50 page, nag-overheat. Legit yan mga tropa, kasi may nagpa-print sa akin, syempre may other printer ako dito, para makatipid na lang din, di ba? Hindi ko ginamit yung printer ko kasi may nagpapa-repair sa akin. Kumbaga ginawa ko na lang na pang-test yung pinaka-printer niya. Sa mga nakakapanood dito sa channel natin, na ikwento ko na yon during that time na inaayos ko yung Brother na 300 series ata yon. Nag-overheat lintik yan. Kaya hindi kayo makakapag-print yan ng tuloy-tuloy. Pero kung medyo pa isa-isa lang or pa 10, pa 20-20 lang, yung hindi talaga ratratan, hindi kayo masyado nagpiprint ng mga, alam mo yun, mga thesis, yun nga lang. 'Di ba? Mabilis nga lang talaga siyang mag-print. And mabilis din siyang uminit. And mabilis naman din siyang mag-xerox. So, kayo na ang bahala mga tropa. Sana nakatulong tong vlogs natin para sa ngayong araw na to. Or let's say, nasabihin natin na nakagulo sa pagdesisyon ninyo na pagbili ng mga printer. Gusto ko lang talagang basahin yung mga comment ninyo dito mga tropa, kasi yung mga comment ninyo, and naniniwala ako na hindi ninyo yan i-comment nang hindi ninyo nai-experience, diba? Sharing lang tayo dito. Anyway, bukas naman pag-usapan naman natin yung Epson printer. Kaya sininimulan ko na muna dito sa Brother kasi mga tropa, gusto ko pantay tayo dito at isi-share talaga natin yung mga legit experience. Message na lang kayo kung meron kayong mga katanungan at kung gusto nyo mag-avail ng mga template. Like, share, and subscribe. At lagi ko sinasabi, wag na wag magpapauto. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype, siguradong totoo. Sariling landas, hanapin mo.